Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Mga pasyenteng may sakit sa bato, huwag mag-abstain sa karne. 4 na klase ng karne na makakatulong sa mabilis na paggaling, epektibong pagpapababa ng creatinine ng walang gamot. Mga minamahal kong kababayan, sa tuwing naririnig natin ang salitang sakit sa bato, tiyak na may pag-aalala tayong nararamdaman. Kapag mahina ang bato, hindi masarap ang pagkain, hindi mapakali sa pagtulog, at labis na pagod. Ang pinakanakababahala para sa marami ay ang tila simpleng tanong, masama ba ang pagkain ng karne sa bato? Maraming nagsasabi na ang pagkain ng karne ay nagpapataas ng creatinine, nagiging sanhi ng bula sa ihi, at kalaunan ay humahantong sa dialysis. Dahil sa takot, pinipili ng ilan na iwasan ang pagkain ng karne ng lubusan, kumakain lamang ng pinakuluang gulay at malabnaw na lugaw araw-araw. Ngunit ang pag-a-abstain na ito ay nagiging isang double-edged sword na unti-unting nagpapahina sa katawan ng hindi nalalaman. Nakita ko minsan ang isang 60 anyos na pasyente, payat at halos hindi makalakad. Sa pagsusuri, natuklasan na hindi humina ang kanyang bato, kundi labis siyang kulang sa protina. Kapag nagkakaroon ng muscle atrophy at humihina ang immune system, ang bato ay kailangang mag-filter ng dumi na nagmumula sa sirang tissue ng kalamnan, at iyon ang tunay na dahilan ng pagtaas ng creatinine, hindi ang pagkain ng karne. Ayon sa modernong medisina, ang protina, lalo na ang lean meat protein, ay mahalagang sangkap na tumutulong sa katawan na gumawa ng dugo, mag-alaga ng mga cell, at ayusin ang nasirang tissue. Kung tuluyang tatanggalin ito sa dieta, mabilis nahihina ang katawan, bababa ang resistensya, at magpapatuloy ang pagkapagod. Sa katunayan, 30,040% ng mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato ang naoospital dahil sa sobrang pag-a-abstain sa pagkain at hindi dahil sa labis na pagkain ng karne. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi kung dapat kumain ng karne o hindi, kundi kung paano kumain ng tama. Hindi lahat ng karne ay mabuti para sa bato, at hindi ibig sabihin na mas maraming kinakain ay mas malusog. Ang mga karneng mataba, balat, internal organs, o processed foods tulad ng longganisa, tosino, at chicharon ay isang tahimik na pasanin na nagpapahirap sa bato araw-araw. Sa kabaliktaran, mayroong 4 na uri ng lean, malinis na karne na, kung inihanda ng tama, ay makakatulong sa paggaling ng bato, pagpapapanatag ng creatinine, at pagpapabuti ng pagtulog ng hindi gumagamit ng gamot. Ang prinsipyo para sa mga pasyenteng may sakit sa bato ay kumain ng sapat, malusog, at magaan. Sa partikular, ang isang tao na may timbang na 50 kg ay nangangailangan lamang ng 0.6 hanggang 0.8 g ng protina bawat kilogram ng timbang araw-araw, katumbas ng humigit kumulang 5 hanggang 100 gram ng lutong karne. Iyon ay 1 hanggang 2 maliliit na piraso na kasya sa palad. Unahin ang mga steamed, pinakulo, nilaga o sinigang na karne dahil ang mga paraan ng pagluluto na ito ay nagpapanatili ng nutrients habang magaan pa rin sa bato. Sa madaling salita, ang karne ay hindi kalaban ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Kung pipiliin ng tama, kakainin sa tamang dami, at lulutuin ng wasto, ang karne ay magiging isang mabuting kaibigan na makakatulong sa bato na magbago araw-araw. Magiging maayos ang daloy ng dugo, malusog ang katawan, mas mahimbing ang pagtulog, at mas matatag ang creatinine. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang unang uri ng karne, isang pagkaing mura, madaling hanapin, at pinakamabait sa bato. Kung sa tingin ninyo ay praktikal ang paksang ito, mangyaring magkomento ng "nakikinig ako" upang malaman kong kasama pa rin kayo sa aking misyon para sa kalusugan. Pinakamabuting karne, pechugang manok. Mga minamahal kong kababayan, sa dami ng pagkain na makakatulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato na gumaling, ang pechugang manok ang laging kong inirerekomenda. Hindi ito isang bihirang pagkain, ngunit ito ay mahalaga dahil ito ay masustansya,
ngunit hindi mabigat, malusog, ngunit hindi mainit, magaan ngunit sapat pa rin upang buhayin ang katawan. Sa edad na 50 pataas, kapag nagsisimulang humina ang katawan, marupok ang buto, atrophied ang kalamnan, humihina ang resistensya, maraming matatanda ang natatakot sa karne at protina at kumakain ng basta-basta upang matapos lang ang pagkain na nagpapapayat sa kanila at lalong nagpapagod sa bato. Sa totoo lang, hindi masama sa bato ang pagkain ng karne, kundi ang maling pagkain nito ang nagpapahina sa bato. Kung alam ninyo kung paano piliin ang tamang bahagi at kumain ng wasto, ang protina mula sa petsugang manok ay magiging 3 ginintuang susi upang natural na mabuhay muli ang katawan. Ang petsugang manok ay tinatawag na purong protina dahil sa bawat 100 gram nito, mayroong 24 gram ng mataas na biological protein, mababa sa purine, mababa sa taba, at madaling tunawin. Ang ganitong uri ng protina ay nagpapakain ng mga sel, nagre-regenerasyon ng kalamnan, at sumusuporta sa paggaling ng nasirang tissue nang hindi nagpapataas ng pasanin sa glomerular filtration ng bato. Ang mga matatanda na regular na kumakain ng petsugang manok ay makakaramdam na unti-unting lumalakas ang kanilang katawan, lumalapat ang kalamnan, kumukupas ang mga wrinkles, at mas mahimbing ang pagtulog dahil sa magandang daloy ng dugo at qi. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang karne ng manok ay matamis ang lasa at mainit ang katangian na may epekto sa pagpapalakas ng qi at dugo, pagpapainit ng spleen at tiyan. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya at mabuti para sa mga may mahinang bato, malamig na kamay at paa, mahinang gana sa pagkain o madaling mapagod. Kapag ipinagsama sa carrots, kalabasa o ilang hiwa ng luya, ang petsugang manok ay nagiging isang pagkain na hindi lamang masustansya at mainit, kundi nakakatulong din sa pag-detox ng katawan sa isang magaan na paraan. Kinumpirma din ng modernong medisina na ang pagkain ng petsugang manok ng tama ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa buong katawan. Nakakatulong ito na mabawasan ang panganib ng osteoporosis sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang amino acids para sa pagbuo ng tissue ng buto at pagtulong sa mas mahusay na pagsipsip ng calcium. Para sa mga may diabetes, ang petsugang manok ay isang perpektong pinagmulan ng protina dahil ito ay mababa sa saturated fat na nakakatulong sa pagpapapanatag ng insulin at pagbalanse ng asukal sa dugo. Ang mga may mataas na kolesterol, mataas na presyon ng dugo o sakit sa puso ay maaari ding maging panatag dahil ang petsugang manok ay naglalaman ng methionine at tryptophan na nakakatulong na mabawasan ang masamang kolesterol, linisin ang mga daluyan ng dugo at dagdagan ang sirkulasyon ng dugo. Bukod pa rito, dahil sa aman ang zinc, iron at B vitamins, lalo na ang B6, ang petsugang manok ay nagpapalakas ng immune system, lumalaban sa pamamaga at sumusuporta sa paggaling ng mga sel ng bato. Partikular, isang pag-aaral noong 2013 sa Harvard Medical School sa US ang nagpakita na ang mga pasyenteng may chronic kidney disease stage 2003 na uminom ng 80,100 gram ng steamed petsugang manok araw-araw sa loob ng 8 linggo ay bumaba ang creatinine levels ng average na 5%, tumaas ang glomerular filtration rate GFR ng 7%, at malinaw na bumuti ang pangkalahatang antas ng enerhiya. Binuksan ng mga resultang ito ang isang bagong direksyon. Ang pagkain ng tamang malinis na protina ay hindi lamang hindi nakakasama sa bato, kundi nakakatulong din sa bato na mag-regenerate. Ang pinaka-epektibong paraan upang kainin ito ay steamed o nilaga ng bahagya, iwasan ang pagprito o pagmarinade ng maalat. Pumili ng sariwang petsugang manok, alisin ang balat, hiwain ng manipis, lagyan ng ilang hiwa ng luya at carrots, at nilagay ng mabagal sa loob ng 20 minuto. Ang ulam ay magiging mabango, natural na matamis, at magaan sa tiyan. Ang isang tao na may timbang na 50 kg ay nangangailangan lamang ng humigit kumulang 80 hanggang 100 gram ng lutong karne araw-araw. Iyon ay
1 hanggang 2 maliliit na piraso na kasya sa palad sapat na para sa pangangailangan ng protina. Pinakamabuting kainin ito sa tanghali kapag ang spleen at tiyan ay aktibo na nakakatulong sa mas mahusay na pagsipsip. Isang maliit na paalala. Ang mga may talamak na gout o malubhang arthritis ay hindi dapat kumain ng petsugang manok ng higit sa 3 beses sa isang linggo. Ang mga may sakit sa tiyan ay dapat itong i-steam ng husto at kumain ng mabagal upang madaling matunaw. At ang pinakamahalaga, huwag magsison ng maalat. Ang natural na matamis na lasa ay sapat na para sa bato. Mga kababayan, ang tamang pagkain ng petsugang manok ay hindi lamang isang ulam, kundi isang mabuting kaibigan na makakatulong sa katawan na gumaling ng paunti-unti. Magiging mas matibay ang buto, mas malakas ang kalamnan, mas kalmado ang bato, at mas mahimbing ang pagtulog. At upang maging mas kumpleto ang paggaling na iyon, ibabahagi ko ngayon ang isa pang malusog na protina na makakatulong na linisin ang dugo, mabawasan ang pamamaga, at natural na mapanatag ang presyon ng dugo. Ito ang pagkaing dagat, isang natural na gamot para sa mga may mahinang bato na hindi gaanong napapansin. Number 2. Isda sa dagat. Natural na gamot para sa mahina ang bato. Mga kababayan, maraming pag-aaral sa modernong medisina ang nagpatunay na ang regular na pagkain ng isda sa dagat ay isa sa mga pinakanatural na paraan upang mapahaba ang buhay ng mga pasyenteng may sakit sa bato, mabawasan ang panganib ng dialysis, at mapanatag ang creatinine levels sa mahabang panahon. Ang mga isda tulad ng salmon, tuna, sardinas o mackerel ay naglalaman ng napakataas na antas ng omega-3, lalo na ang dalawang mahalagang sangkap, EPA, eicosapentaenoic acid, at DHA, docosahexaenoic acid. Sa bawat 100 gram ng salmon, mayroong humigit kumulang 2J ng omega, tatlong na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga ng glomeruli, mabawasan ang proteinuria, protina na lumalabas sa ihi, at dagdagan ang glomerular filtration rate, GFR, isang mahalagang faktor na nagpapasya sa kakayahan ng bato na gumaling. Hindi lamang iyon, bukod sa omega-3, nakakatulong din ang isda sa dagat na mabawasan ang triglyceride sa dugo, mapanatag ang presyon ng dugo, at protektahan ang mga nerve cells, kaya napakabuti nito para sa mga may kasabay na sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, o dyslipidemia. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang isda sa dagat ay matamis ang lasa at neutral ang katangian na may epekto sa pagpapalakas ng qi at dugo, pagpapalusog ng 5 internal organs, pagpapatibay ng spleen at tiyan, at pagpapayaman ng esensya at dugo. Ang mga may mahinang bato, kulang sa qi at dugo, ay makakaramdam na umiinit ang kanilang katawan, nagiging alerto ang isip, hindi na giniginaw ang kamay at paa, at nagiging masarap ang pagkain. Lalo na sa salmon o tuna, mga matatabang isda na hindi nakakalason, nakakapagpalusog ng dugo at puso. Mayroong lumang kasabihan, kapag malinaw ang tubig, malusog ang isda. Gayun din, kapag kalmado ang puso, natural na malakas ang bato. Tungkol sa paghahanda, dapat unahin ang steaming, pagluluto ng sopas o non-oil grilling. Inirerekomenda ko na kumain lamang ng 2,003 beses sa isang linggo. Bawat kainan ay humigit kumulang 102,120 gram ng lutong isda, katumbas ng isang maliit na piraso na kasya sa palad. Ang steamed salmon na may luya o sinigang na tuna na may gulay ay dalawang napakabuting ulam para sa mga may mahinang bato. Kapag nagluluto, gumamit ng kaunting asin, huwag magmarinade ng labis, at huwag iprito dahil ang mainit na langis at maalat na asin ay sisira sa istruktura ng omega-3 na mawawala ang anti-inflammatory effect ng isda. Gayunpaman, mayroong ilang mahahalagang paalala. Iwasan ang mga inasnan na isda, tuyong isda, delatang isda, o fermented fish dahil naglalaman ang mga ito ng mataas na sodium at preservatives. Ang mga ito ay magpapataas ng presyon ng dugo at magpapahirap sa bato na mag-filter ng doble.
Bukod pa rito, pumili ng sariwang isda na may malinaw na mata, matatag na laman, at walang malakas na amoy lupa. Kung ayaw ninyo ng amoy, maaari ninyong ibabad ang isda sa tubig na may luya o sariwang gatas sa loob ng 10 minuto bago lutuin. Makakatulong ito sa pagtanggal ng amoy at pagpapalambot ng laman ng isda. Mga kababayan, ang isda sa dagat ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang matalik na kaibigan ng bato. Ang regular at magaan na pagkain nito, nang walang labis na komplikasyon, ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapanatag ang presyon ng dugo, mapabuti ang memorya, at panatilihing malusog ang puso, bato, at utak. Kapag malinis ang dugo at bukas ang mga daluyan, makakapahinga ang bato, magiging mahimbing ang pagtulog, at magiging magaan ang kalooban tulad ng alon ng dagat. At upang mas lubos na mapangalagaan ang katawan, pagkatapos ng isda, ipapakilala ko sa inyo ang isang espesyal na uri ng karne na makakatulong sa paggawa ng qi, pagpapalusog ng utak, at napakabuti para sa mga pagod, maputla ang balat, at matagal ng anemic. Ito ang lean beef, ang pulang dugo ng buhay. 3. Lean beef, ang pinagmulan ng buhay na dugo. Ang ikatlong pagkain sa ating paglalakbay upang buhayin muli ang bato. Maraming pasyente ang nagsabi sa akin, takot akong kumain ng baka. Narinig ko na ang red meat ay nagpapataas ng urea at creatinine. Ngunit sa totoo lamang iyan, kung labis tayong kumakain o maling paraan ang paggamit natin. Kung alam nating lutuin ng tama, ang karne ng baka ay isang mahalagang gamot na makakatulong sa paggaling ng katawan, pagpapabuti ng lakas, at pagpapainit ng bato mula sa loob. Ayon sa modernong medisina, sa bawat 100 gram ng lean beef, mayroong humigit kumulang 26 gram ng mataas na biological protein, kasama ang 3 gram ng iron, 2, 5 milligrams ng zinc, at 5 milligrams ng vitamin B12, mga mahahalagang nutrients para sa paggawa ng dugo at pagprotekta sa tissue ng kalamnan. Ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay karaniwang may anemia dahil sa pagbaba ng produksyon ng erythropoietin hormone ng bato. Ang karne ng baka ay nagpapapagod sa katawan, nagpapaputla sa balat, at nagpapahilo. Ang karne ng baka ay nakakatulong sa pagdaragdag ng natural na iron, nagpapasigla sa bone marrow na gumawa ng red blood cells, at sa gayon ay nagpapabuti ng oxygen sa dugo at malinaw na nagpapababa ng pagkapagod. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang karne ng baka ay matamis ang lasa at mainit ang katangian na nauugnay sa spleen, tiyan, at bato meridians. Mayroon itong epekto sa pagpapalakas ng qi at dugo, pagpapatibay ng litid at buto, at pagpapalusog ng spleen at tiyan. Nakakatulong ito sa paggaling ng lakas ng kalamnan at pagpapataas ng lakas ng qi, lalo na para sa mga madalas giniginaw ang kamay at paa, walang gana sa pagkain, o madalas na sumasakit ang likod at tuhod, mga tipikal na sintomas ng mahinang bato. Kapag ipinagsama sa luya o kinsay, ang karne ng baka ay hindi lamang nababawasan ang pagiging mataba, kundi nagpapataas din ng epekto nito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapalusog ng bato, at pagpapalakas ng buto. Tungkol sa paggamit, dapat pumili ng lean beef, hiwain ng manipis, lagyan ng kaunting tinadtad na luya at scallions, at mabilis na igisa sa mahinang apoy o i-steam ng dahan-dahan kasama ng gulay. Ang nilagang baka na may carrots, sinigang na baka na may kalabasa, o steamed na baka na may bawang ay tatlong ulam na hindi lamang masustansya at magaan sa tiyan, kundi napakabuti din para sa mga may mahinang bato. Kumain lamang ng 2,003 beses sa isang linggo. Bawat kainan ay humigit kumulang 70 gram ng lutong karne, sapat na. Iwasan ang labis na pagkain ng sabay-sabay dahil maaari itong magpataas ng uric acid pansamantala. Ipinakita ng siyensya na ang mga pasyenteng may sakit sa bato na kumakain ng sapat na protina, lalo na mula sa lean beef, ay malaki ang pagbaba ng muscle atrophy at mahinang buto. Ang protina mula sa karne ng baka ay nakakatulong sa katawan na mapanatili ang lean mass,
dagdagan ang tibay, mabawasan ang panganib ng pagkahulog, at mapanatag ang presyon ng dugo at mabawasan ang masamang kolesterol dahil sa amino acids tulad ng taurine at carnitine. Maraming pag-aaral sa Japan ang nagpakita na ang mga matatanda na kumakain ng 60 gram ng karne ng baka araw-araw ay may mas mataas na bone density ng 15% at 25% na pagbaba sa panganib ng osteoporosis, kumpara sa grupo na umiiwas sa red meat. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan ang ilang maliliit na puntos upang kumain ng ligtas at epektibo. Una, iwasan ang mga bahaging mataba tulad ng brisket, litid, at pork belly dahil naglalaman ang mga ito ng mataas na saturated fat. Pangalawa, huwag kumain ng nasunog na inihaw na baka dahil madali itong makagawa ng nitrosamines na nakakalason sa atay at bato at nagpapataas ng panganib ng kanser. At pangatlo, laging uminom ng sapat na tubig sa buong araw, hindi bababa sa 1.2-1.5 litro upang ang bato ay makapag-filter ng maayos ng metabolic wastes mula sa protina. Mga kababayan, ang tamang pagkain ng karne ng baka ay hindi na salarin sa pagtaas ng creatinine, kundi isang kaibigan na makakatulong sa katawan na gumaling araw-araw. Kapag sapat ang dugo, maayos ang daloy ng ki at dugo, gagaan ang pasanin ng bato, mababawasan ang pagkapagod ng katawan, magiging mas maliwanag ang isip at mas mahimbing ang pagtulog. Hindi mawawala ang sakit sa magdamag, ngunit ang bawat tamang pagkain ay isang maliit na hakbang upang makabalik sa tunay na buhay. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang ika-4 na uri ng karne na tila karaniwan, ngunit isang gamot mula sa bukirin na nakakatulong sa paglilinis ng katawan, pagdetox at pagpapalamig ng bato sa isang magaan na paraan. Ito ang karne ng dalag, isang pagkain na nagpapalusog ng bato at nagpapagaling ng lakas na pinagkakatiwalaan ng maraming Filipino upang gumaling mula sa sakit o operasyon. C. Karne ng dalag, gamot mula sa bukirin para sa bato at lakas. Mga minamahal kong kababayan, sa paglalakbay na ito upang buhayin muli ang kalusugan ng mga may mahinang bato, ang huling pagkain na nais kong ibahagi ngayon ay ang karne ng dalag, mudfish, o kilala rin bilang snakehead fish, isang uri ng gamot mula sa bukirin na ginagamit na ng ating mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon upang palakasin ang ki at dugo at ibalik ang katawan pagkatapos ng sakit. Huwag maliitin ang simpleng isdang ito dahil sa kabukiran, sinasabi ng mga tao na ang pagkain ng dalag ay kasing bisa ng gamot. At sa katunayan, kinumpirma din ng modernong medisina na ito ay lubos na totoo. Sa bawat 100 gram ng karne ng dalag, mayroong humigit kumulang 80 kanji ng purong protina, kasama ang maraming mahahalagang amino acids tulad ng lysine, methionine, leucine na napakahalaga para sa paggaling ng mga sel at pagre-regenerasyon ng nasirang tissue ng bato. Hindi lamang iyan, ang dalag ay mayaman din sa natural na collagen na nakakatulong sa pagpapaganda ng balat, mabilis na pagpapagaling ng sugat, at lalo na mabuti para sa mga matatanda na may muscle atrophy, tuyong balat, o matagal nang hindi gumagaling na sugat. Bukod pa rito, ang dami ng taba sa dalag ay napakababa. Humigit kumulang 1,002 ganj bawat 100 gram ng karne, kaya hindi ito nagdudulot ng anumang pressure sa bato sa proseso ng pagsala ng dugo. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang dalag ay matamis ang lasa at neutral ang katangian na nauugnay sa spleen, tiyan, at bato meridians. Mayroon itong epekto sa pagpapalakas ng ki at dugo, pagpapababa ng pamamaga, pagpapalusog ng kalamnan, at pagpapalakas ng yang. Ito ay isang napakabuting pagkain para sa mga bagong gumaling sa sakit, may mahinang bato, madalas na namamaga o pagod pagkatapos ng matagal na paggamot para sa talamak na sakit. Kapag regular na kumakain ng dalag, ang katawan ay nagiging masustansya sa isang magaan na paraan, maayos ang daloy ng ki at dugo, hindi na giniginaw ang kamay at paa, nagiging kalmado ang isip, masarap ang pagkain, at mahimbing ang pagtulog.
Maaari ninyong lutuin ang dalag sa maraming paraan, ngunit pinakamabuti pa rin ang steamed o nilaga ng bahagya. Iminumungkahi ko ang isang simple, ngunit napaka-epektibong resipe. Kumuha ng isang sariwang dalag, humigit kumulang 500 gem, linisin, patuyuin, lagyan ng ilang hiwa ng luya at scallion sa loob ng tiyan ng isda. Maaaring lagyan din ng ilang hiwa ng sariwang luya at steam sa loob ng 15,020 minuto, kainin habang mainit pa, lagyan ng kaunting asin. Ang ulam na ito ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan, pagpapabuti ng pag-ihi, pagpapababa ng pamamaga ng glomeruli, at pagpapalamig ng atay. Kung gusto ninyong magluto ng sopas, maaari ninyong gamitin ang dalag na lutuin kasama ng repolyo, green papaya, o patola, ang natural na matamis, at sariwang lasa ay masarap at mabuti para sa bato. Maraming ebidensya ang modernong medisina tungkol sa gamit ng dalag sa paggaling pagkatapos ng pinsala sa bato. Isang pag-aaral sa Mahidol University, Thailand, ang nagpakita na ang mga pasyenteng may mild kidney disease na kumakain ng dalag ng 3 beses sa isang linggo sa loob ng 8 linggo ay bumaba ang creatinine levels ng average na 12%. Tumaas ang glomerular filtration rate, GFR, ng halos 10% at malinaw na bumaba ang pagkapagod kumpara sa grupo na umiiwas sa karne at isda. Ipinapakita nito na ang protina sa dalag ay napakabait. Nagpapalusog ito nang hindi nagpapataas ng pasanin sa filtration. Mga kababayan, kapag pumipili ng isda, pumili ng sariwa, matatag na laman, maliwanag ang balat, at walang amoy putik. Iwasan ang mga isda na pinalaki gamit ang artificial feed o mga isda na matagal nang nakaimbak sa refrigerator, at huwag iprito o lutuin ng maalat dahil ang asin at langis ay magtatanggal ng karamihan sa mahahalagang nutrients sa isda. Ang mga may mataas na presyon ng dugo o diabetes ay dapat lamang kumain ng humigit kumulang 120 gram ng lutong karne bawat kainan, 1,002 beses sa isang linggo, sapat na. Mga kababayan, ang dalag, bagamat karaniwan, ay isang mahalagang pagkain na naglilinis, nagpapalusog ng bato, at nagpapagaling ng katawan ng magaan nang hindi nagdudulot ng init. Kung regular at tamang pagkain, makakaramdam kayo na masarap ang pagkain, mas mahimbing ang pagtulog, mas maliwanag ang balat, at ang pinakamahalaga, kalmado at magaan ang kalooban. Iyan ang tanda na gumagaling ang katawan mula sa loob. Kung gayon, ang 4 na klase ng karne petsugang manok, isda sa dagat, lean beef, at dalag ay ang 4 na mabuting kaibigan ng bato. Kung alam ninyong pumili ng tama, kumain sa tamang dami, at lutuin ng tama, hindi na kailangan ng mamahaling gamot. Ang katawan ay maaaring mabuhay muli sa pamamagitan ng natural na enerhiya. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 gintong prinsipyo sa pagkain ng karne para sa mga pasyenteng may sakit sa bato, upang ang bawat pagkain ay hindi lamang masarap kundi isang mapayapang gamot din para sa katawan. 5 gintong prinsipyo sa pagkain ng karne para sa pasyenteng may sakit sa bato. Mga kababayan, pagkatapos nating maunawaan ang 4 na klase ng karne na panlunas na makakatulong sa paggaling ng bato, ang pinakamahalaga ay kung paano kumain ng tama upang maging masustansya, ngunit hindi labis, malusog ngunit hindi nakakasama. Narito ang 5 gintong prinsipyo na laging kong ipinapaalala sa lahat ng pasyenteng may sakit sa bato, dahil kung susundin ninyo ito ng regular, malinaw na makikita ninyo ang pagbabago sa inyong katawan, mas magaan, mas malakas, at ang pinakamahalaga, makakapahinga ang bato at natural na gagaling araw-araw. Number 1. Huwag kumain ng higit sa 150 gram ng karne araw-araw. Katumbas ito ng humigit kumulang 30,040 gram ng protina para sa isang tao na may timbang na 50 kilogram. Kapag kumakain ng katamtaman, nakakakuha pa rin ng sapat na nutrients ang katawan nang hindi nagdaragdag ng pasanin sa bato. Madalas na sinasabi ng mga doktor, mas mabuting kumain ng kaunti at masaya ang bato kaysa kumain ng marami
at nahihirapan ang bato. Kapag nagtitipid tayo, may oras ang bato na magpahinga, mas magaan ang pagsala ng dugo, at mas komportable at alerto ang katawan. R. Panatilihin ang balansing protina, kalahating hayop, kalahating halaman. Ibig sabihin, kung kumakain kayo ng 70 gram ng karne, dapat magdagdag ng tofu, mushroom, o gatas ng buto sa isang kainan. Nakakatulong ang plant-based protein sa magaan na pag-detox at pagbaba ng uric acid, habang ang animal protein ay nagbibigay ng sapat na mahahalagang amino acids. Ang balanse na ito ay nakakatulong sa katawan na makasipsip ng optimal nang hindi nakakasira sa glomeruli ng bato. San, unahin ang simpleng pagluluto. Magluto ng kaunting asin, kaunting langis. Iwasan ang delatang pagkain, processed meats tulad ng longganisa o tocino, dahil ang asin at preservatives ang tahimik na kalaban na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapahirap sa bato na mag-filter. Dapat unahin ang pagluluto sa pamamagitan ng pagpapakulo, pag-steam, paglalaga, o pagluluto ng gulay sa sopas. Kapag magaan ang pagkain, madaling tunawin ang katawan, makakapahinga ang bato, at mas mahimbing ang pagtulog. 4. Uminom ng tubig. Nang tama, dapat uminom ng humigit kumulang 1.2 hanggang 1.5 litro ng tubig araw-araw, hati-hatiin sa buong araw. Iwasan ang pag-inom ng maraming tubig ng sabay-sabay. Nakakatulong ang tubig sa maayos na pagsala ng bato, ngunit kung maling paraan ang pag-inom, tulad ng labis na pag-inom ng sabay-sabay, maaaring maging sanhi ito ng kidney spasms, pagkapagod ng puso, at pamamaga. Uminom ng isang maliit na baso bawat 2 oras, sapat na upang hindi matuyo ang labi at malinaw ang ihi. 5. Regular na pagsusuri upang maunawaan ang iyong katawan. Bawat 3-6 na buwan, dapat suriin ang mga indicators tulad ng creatinine, urea, GFR, uric acid, at presyon ng dugo. Kapag alam ninyo ang mga numerong iyon, malalaman ninyo kung saan malusog ang katawan at kung saan nangangailangan ng pag-aalaga upang maayos ang dieta sa tamang panahon. Walang nakakaintindi sa bato na mas higit pa sa mismong may-ari nito, kaya ang pakikinig sa katawan ang unang hakbang upang mamuhay ng mapayapa. Mga kababayan, ang pinakamahalagang gamot ay hindi matatagpuan sa botika, kundi sa kung paano tayo nabubuhay araw-araw. Ang mapayapang pamumuhay, sapat na tulog, magandang pag-iisip, katamtamang pag-inom, at magaan na pag-ehersisyo, ito ang 5 gamot na hindi nagkakahalaga ng pera, ngunit mas epektibo ng daan-daang beses. Kapag mabait tayo sa ating katawan, babayaran tayo ng katawan ng mga araw na malusog, payapa ang puso, at mahimbing ang pagtulog. At upang ang pagkain ng karne ay maging isang paraan ng pagpapalusog ng buhay at hindi isang pasanin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga tips sa pagpili, pag-iimbak, at mga karaniwang pagkakamali upang ang bawat pagkain ay hindi lamang masarap at ligtas, kundi mapanatili din ang lahat ng nutrients para sa ating mahal na bato. Mga tips sa pagpili, pag-iimbak, at karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Mga kababayan, upang ang mga pagkain na may karne ay maging tunay na gamot para sa bato, ang pantay na mahalaga ay ang tamang pagpili, tamang pag-iimbak, at pag-iwas sa mga pagkakamali na tila maliit ngunit nagdudulot ng malaking pinsala. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, parehong karne ng manok, ngunit kung maling pinili ay magiging lason, at kung tamang pinili ay gagaling ang sakit. Una sa lahat, laging pumili ng sariwa, malinis, at natural na karne. Ang pinakamadaling tandaan ay ang kulay ng karne ay mapusyaw na pink, tuyo ang ibabaw, walang lumalabas na tubig, at walang kakaibang amoy. Sa karne ng baka, dapat tuyo ang ibabaw, pino ang fibers, at matatag. Sa isda sa dagat, dapat malinaw ang mata, pula ang hasang, matatag ang katawan, at laging iwasan ang mga karne na ibinabad sa asin, tinurukan ng kemikal, o nakaimbak sa refrigerator ng higit sa 3 araw. Ang mga ito ay naglalaman ng mataas na sodium
at nakakapinsalang mikroorganismo na nagpapahirap sa bato na mag-filter ng toxins. Tungkol sa pag-iimbak, pinakamabuting bumili lamang ng sapat para sa 2003 araw. Kung kailangan itong itago ng mas matagal, hatiin sa maliliit na bahagi, balutin ng mahigpit sa wax paper o ilagay sa glass container at ilagay sa hiwalay na freezer compartment. Kapag magde-defrost, hayaan itong matunaw ng natural sa refrigerator, huwag ibabad sa mainit na tubig o i-defrost sa microwave dahil ang biglaang mataas na init ay sisira sa istruktura ng protina at makakagawa ng oxidizing agents na hindi mabuti para sa bato. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang muling pagprito ng tirang karne o paulit-ulit na pagluluto ng karne na naluto na. Ang protina at taba ay nagbabago na pagkatapos ng unang pagluluto. Kapag muling pinainit, makakagawa ito ng nitrosamines na nakakapinsala sa atay at bato at nagpapataas ng panganib ng kanser. Kaya dapat magluto lamang ng sapat na kakainin. Iwasan ang pagtatabi ng tirang pagkain sa magdamag, lalo na ang isda o karne na may langis. Dapat din ninyong iwasan ang mga processed meats tulad ng longganisa, cold cuts, tocino, dilatang isda dahil ang mga ito ay naglalaman ng napakaraming asin, preservatives at nitrates. Ang regular na pagkain nito ay magpapataas ng presyon ng dugo, magpapakapal ng dugo, magpapahina ng filtrasyon ng bato at magpapapagod sa katawan. Kung gusto ninyong baguhin ang panlasa, maaari ninyong gamitin ang steamed meat na may sariwang gulay, sinigang na giniling na karne na may gulay, o steamed fish na may luya masarap, magaan, at hindi nawawala ang nutrients. Gusto kong tandaan ninyo ang isang bagay. Ang katawan ng bawat tao ay isang natatanging hardin. Ang tamang pagpili ay gamot. Ang maling pagpili ay pasanin. Tingnan ang bawat pagkain bilang kung paano ninyo inaalagaan ang hardin na iyon. Kapag pumipili tayo ng malinis na sangkap, nagluluto ng tama, kumakain ng may kapayapaan ng isip at pagpapasalamat, ang katawan ay natural na malalaman kung paano gumaling. Ganoon din ang bato, kailangan lamang nito ng pahinga, mapalusog ng malusog na pagkain, at kalmado ang isip, at ito ay natural na magsasagawa ng pagpapagaling sa isang kamangha-manghang paraan. At mga kababayan, upang tapusin ang ating paglalakbay ngayon, sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang inspirasyon tungkol sa buhay bilang isang banayad na paalala na ang kalusugan ay hindi nagmumula sa gamot, kundi sa pagiging mapagmatsyag sa bawat pagpili araw-araw mula sa pagkain, pagtulog, hanggang sa paniniwala na ibinibigay natin sa ating katawan. Ang bato ay hindi kailangan ng mamahaling gamot. Laging pakinggan ang sarili. Mga kababayan, marami pa rin ang naniniwala na ang sakit sa bato ay maaaring gamutin lamang sa pamamagitan ng gamot o dialysis. Ngunit ang totoo ay para sa mga may mahinang bato sa maagang yugto, ang tamang pag-aalaga sa bahay ay maaaring makatulong na mapabuti ng malaki ang function ng bato, mabawasan ang creatinine, mapanatag ang presyon ng dugo, at maiwasan ang paglala ng sakit sa bato. Narito ang mahalagang bahagi, parehong siyentipiko at madaling gamitin araw-araw upang aktibo kayong makabangon sa kalusugan mismo sa inyong sariling kusina. Bahagi 1. Mga prinsipyo sa pagsuporta sa paggamot ng mahinang bato sa bahay. Ang una at pinakamahalaga ay ang pag-unawa na ang bato ay hindi kailangang iligtas ng mabilis, kundi kailangan ng pahinga at tamang pagpapalusog. Ang bawat bagay na kinakain, iniinom, o iniisip ninyo araw-araw ay direktang nakakaapekto sa dalawang maliliit ngunit masisipag na bato. Kaya, ang pagbabago ng lifestyle at dieta ang pundasyon ng lahat ng natural na pamamaraan ng paggamot. Pagbabago ng dieta, ang tamang pagkain ay paggamot. Ang nutrisyon ay nagkakahalaga ng higit sa 70% ng pagiging epektibo sa proseso ng paggaling ng bato. Ang mga pasyenteng may mahinang bato ay kailangang kumain ng sapat na enerhiya, ngunit bawasan ang pasanin sa glomeruli sa pamamagitan ng paghihigpit
ng mga sangkap na nagpapahirap sa bato na mag-filter ng labis. Bawasan ang sodium. Dapat iwasan ang mga pagkaing maalat, patis, dilatang pagkain, inasnan na gulay, instant noodles o processed foods. Ang pang-araw-araw na dami ng asin ay dapat mas mababa sa tugan, humigit kumulang kalahating kutsarita. Ang pagkain ng maalat ay makakatulong na mabawasan ang presyon ng dugo at pamamaga, kaya mababawasan ang presyon sa bato. Kontrolin ang protina. Para sa mga may mahinang bato, ang pagkain ng mas kaunting protina, ngunit pagpili ng tamang uri ng protina ay mahalaga. Dapat lamang gumamit ng humigit kumulang 0.6 hanggang 0.8 gram ng protina bawat kilogram ng timbang ng katawan araw-araw. Ibig sabihin, ang isang tao na may timbang na 50 kilograms ay nangangailangan lamang ng 30,040 gram ng protina. Unahin ang petsugang manok, dalag, tofu, gatas ng buto at mushroom, mga uri ng protina na banayad, madaling tunawin at hindi gumagawa ng maraming toxins. Bawasan ang asukal at pinrosesong karbohidrat. Ang mataas na asukal sa dugo ay sisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Dapat ninyong limitahan ang mga matatamis, soft drinks, at sobrang puting kanin at palitan ito ng brown rice, kamote, o mga munggo na may balat. Dagdagan ang natural na bitamina at mineral. Ang madilim na berdeng gulay, sariwang prutas at gulay, at mababa asukal na prutas tulad ng mansanas, bayabas, hinog na orange ay hindi lamang nagbibigay ng bitamina kundi nakakatulong din sa paglaban sa pamamaga, pagpapababa ng pamamaga, at pagprotekta sa mga sel ng bato mula sa pinsala. Uminom ng sapat na tubig, hindi labis, hindi kulang. Ang isang pasyenteng may mahinang bato ay dapat uminom ng 1.2 hanggang 1.5 litro ng tubig araw-araw, hati-hatiin sa maraming maliliit na beses. Ang maligamgam na tubig, inihaw na itim na beans na inumin, o corn silk tea, ay napakabuting pagpipilian upang suportahan ang detoxification at magaan na diuresis. Pagbabago ng lifestyle upang tunay na makapagpahinga ang bato, hindi lamang ang pagkain, kundi kung paano kayo nabubuhay araw-araw ang nagpapasya kung gagaling ba ang bato o hindi. Magaan na pag-ehersisyo. Araw-araw, kailangan lamang maglakad ng dahan-dahan ng 30 minuto o mag-deep breathing exercises tuwing umaga. Ang katawan ay magpapasigla ng sirkulasyon ng dugo na makakatulong sa bato na makakuha ng sapat na oxygen. Panatilihing kalmado ang isip. Ang matagal na stress ay nagpapataas ng cortisol hormone na nagdudulot ng vasoconstriction sa bato at nagpapataas ng presyon ng dugo. Gumugol ng 10 minuto araw-araw sa pagmumuni-muni, pakikinig ng maligamgam na musika, o paghahardin upang maging kalmado ang isip at natural na gagaling ang bato. Sapat na tulog, iwasan ang pagpupuyat. Ang gabi ang panahon para sa pagsala ng bato at pagre-regenerasyon ng sel. Kaya, dapat matulog ng maaga, pinakamabuti bago mag 10 p.m. Iwasan ang alkohol, tabako, at soft drinks. Ito ang mga kaaway na nagpapabilis ng pagkasira ng bato ng 2 beses. Sumunod sa payo ng doktor. Kung ginagamot sa gamot, huwag kailanman kusang huminto o uminom ng karagdagang kakaibang herbal remedies nang walang konsultasyon dahil maaaring magkaroon ito ng interaction at lalong makapinsala sa bato. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, ang bato ay hindi nangangailangan ng maraming gamot. Kailangan lamang nating maging mas mabait sa ating sarili. Kapag nalinis ang katawan, maayos ang daloy ng ki at dugo, kalmado ang puso, ang bato ay unti-unting gagaling. Bahagi 2. Paggamot ng mahinang bato sa bahay, gamit ang traditional herbal medicine. Ang mga sumusunod na pamamaraan ay hindi pumapalit sa tiyak na gamot, ngunit ligtas na therapy na sumusuporta sa paglilinis, pagpapababa ng pamamaga, pagpapabuti ng pag-ihi, at pagpapabuti ng glomerular filtration rate. Maaari ninyong gawin ito ng regular bilang isang malusog na ugali araw-araw. Pinakulo ang green papaya na may asin, isang simpleng pagkain ngunit napaka-epektibo.
Ang green papaya ay naglalaman ng enzyme na papain na nakakatulong sa pagtunaw ng protina, pagbaba ng pasanin sa bato, at paglaban sa pamamaga ng kidney interstitial tissue. Kailangan lamang hiwain ng manipis ang humigit kumulang 500 gram ng green papaya, steam kasama ng kaunting rock salt sa loob ng 20 minuto. Kainin habang mainit pa, 2,003 beses sa isang linggo. Mapapansin ninyo na mas madali ang pag-ihi, mas magaan ang katawan, at mas mababawasan ang pagkapagod. R. Corn silk tea, natural na diuretic drink. Ang corn silk ay mayaman sa vitamin K, potassium, at flavonoids, mga sangkap na nakakatulong sa pagpapahinahon ng pamamaga ng glomeruli at pagpapataas ng daloy ng ihi. Kumuha ng isang dakot ng sariwang corn silk o 5 gem ng pinatuyo, pakuluan, kasama ng 1 litro ng tubig sa loob ng 10,015 minuto. Inumin sa loob ng araw. Ang regular na pag-inom nito araw-araw ay makakatulong na linisin ang dugo, magaan na ibaba ang presyon ng dugo, at mabawasan ang pamamaga. 3. Dahon ng sili, pansit-pansitan, detox at mild kidney. Anti-inflammatory. Ang dahon ng sili, pansit-pansitan, ay may maanghang na lasa at mainit na katangian na nakakatulong sa paglaban sa pamamaga, pagpapabuti ng pag-ihi, at paglilinis ng ki at dugo. Hugasan ng mabuti ang isang dakot ng dahon ng sili, durugin kasama ng kaunting tubig, kunin ang katas at inumin sa loob ng araw, o kainin kasama ng malabnaw na lugaw o pinakuluang itlog. Ang regular na paggamit nito, 2,003 beses sa isang linggo, ay makakatulong sa katawan na mabawasan ang pagkapagod at maging mas malinaw ang ihi. C. Dahon ng halamang gamot, lunas na dahon, mahalagang gamot para sa mainit na bato. Kaunting pag-ihi. Ang lunas na dahon ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan, pagbaba ng uric acid, pagpapalawak ng daluyan ng dugo, at pagpapasigla sa bato na maglabas ng dumi. Gumamit ng 100 gram ng sariwang lunas na dahon, hugasan ng mabuti, pakuluan kasama ng 2 litro ng tubig hanggang sa matira ang humigit kumulang 1 litro. Salain at inumin sa loob ng araw. Pagkatapos ng isang linggo, mapapansin ninyo na mas malamig ang katawan, mas madali ang pag-ihi, at mas maliwanag ang balat. 5. Bawang na binabad sa pulot-pukyutan. Isang mainit na gamot na nagpapalusog sa mahinang bato. Kung pagod ang katawan, hirap matulog, at madalas umihi sa gabi, maaari ninyong gamitin ang 200 gram ng peeled bawang na ibabad sa purong pulot-pukyutan sa loob ng humigit kumulang 15 araw. Bawat umaga pagkatapos kumain ng 2 piraso ng binabad na bawang o uminom ng 1 kutsara ng pulot-pukyutan na hinalo sa maligamgam na tubig. Ang alisin compound sa bawang kasama ang enzyme ng pulot-pukyutan ay nakakatulong sa paglaban sa pamamaga, pagbaba ng creatinine at pagpapapanatag ng presyon ng dugo, lalo na mabuti para sa mga may mahinang bato sa maagang yugto. Mga kababayan, ang paggamot sa mahinang bato ay hindi isang bagay na nagaganap sa magdamag, kundi isang paglalakbay ng pakikinig sa katawan. Kailangan lamang ng malusog na pagkain, sapat na tulog, magaan na ehersisyo, mabuting pag-iisip, at pagpapanatili ng maliliit na ugali araw-araw, at gagawin ng katawan ang sarili nitong himala. Ang mahinang bato ay hindi isang sentensya, kundi isang paalala na oras na upang dahan-dahan ang pamumuhay, pumili ng mabuti para sa katawan at isip. Magsimula sa ngayon, ang iyong bato ay magpapasalamat sa iyo. Mga kababayan, bawat isa sa atin ay may 2 bato na tahimik na nakatago sa likod, hindi nagrereklamo, hindi humihingi, kundi tahimik na gumagawa ng paglilinis ng bawat patak ng dugo, upang panatilihing malinis ang katawan. Ngunit kapag humina ang bato, doon lamang natin napagtanto na hindi sinasadya nating pinahirapan sila ng labis sa loob ng maraming taon. At sa paglalakbay na iyon ng pagpapagaling, mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng gamot, kaysa sa lahat ng masustansyang pagkain iyon, ay kung paano natin tratuhin ang ating sarili. Mga kababayan,
Ang sakit sa bato ay hindi lamang sakit ng katawan, kundi ang boses ng naipong pagkapagod at paglimot sa pahinga. May mga taong buong buhay na nagtatrabaho ng husto para sa kanilang mga anak, ibinibigay ang lahat ng kanilang lakas sa pag-aalaga sa pamilya, ngunit hindi kailanman huminto upang magtanong, paano naman ako? Kapag labis ang pasanin ng katawan, labis ang pag-aalala ng isip, at humihina ang bato, natural lamang ito. Dahil ang bato, sa traditional Chinese medicine, ay ang ugat ng ki ng buhay, ang repositoryo ng esensya at dugo, kalooban, at maging ng lakas ng buhay ng isang tao. Kapag nauubos ang esensya, humihina ang ki, lumalapot ang dugo, nagugulo ang puso, walang puwang ang bato na huminga. Ngunit ang kamangha-manghang bagay ay ang katawan ng tao ay may kamangha-manghang kakayahan na bumangon muli. Kailangan lamang nating baguhin ng kaunti, kumain ng mas malusog, huminga ng mas malalim, mag-isip ng mas mabuti, at unti-unting gagaling ang bato. May pasyente akong nagsabi sa akin, akala ko tapos na ang buhay ko, pero hindi ko akalain na kailangan ko lang bawasan ang asin, bawasan ang pag-aalala, bawasan ang sobrang pag-iisip para bumalik ang lakas ng katawan. Tama iyan, mga kababayan. Ang paggamot sa mahinang bato kung minsan ay hindi nangangailangan ng anumang idinagdag, kundi kailangan lamang bawasan ang mga hindi kailangan, bawasan ang galit, bawasan ang pag-aalala, bawasan ang pagtatrabaho ng labis at paglimot sa sarili. Ang mga may mahinang bato ay karaniwang mga taong may malalim na damdamin, nag-iisip ng marami, at nagmamahal ng husto, ngunit ang kabaitan, kung hindi sinasamahan ng kaalaman, ay madaling maging pasanin para sa sarili. Matutong mahalin ang iba habang pinapanatili ang lakas para sa sarili. Mag-alala para sa mga anak habang napapanatili ang mahimbing na tulog. Ang mahinang bato ay hindi isang wakas, kundi isang banayad na paalala na oras na upang dahan-dahan ang pamumuhay, kumain ng mas mabuti at matutong magpahinga sa kasalukuyan. Nakita ko minsan ang isang 60 anyos na pasyente na bawat araw ay gumigising ng maaga upang magluto ng munggo, nag-eehersisyo ng paghinga ng 15 minuto, at nagbabasa ng banal na kasulatan. Sinabi niya, hindi na ako natatakot sa sakit dahil alam kong ang sakit ay isang kaibigan lamang na nagpapaalala sa akin na mas mahalin ang aking sarili. At sa katunayan, mula nang magbago ang pasyente, unti-unting bumaba ang creatinine levels, naging mas maliwanag ang balat, mas mahimbing ang pagtulog, kalmado ang isip, at bagamat humihina ang katawan sa paglipas ng panahon, ang mabuting puso at kalmadong isip ay nagpapagaan sa anumang sakit. Mga kababayan, maniwala kayo na ang bawat bato ay may sarili nitong katalinuhan. Kapag nabubuhay tayo ng tama, kumakain ng katamtaman, natutulog sa tamang oras, hindi nagtatago ng kalungkutan o nakakalason na pagkain sa loob natin, ang bato ay natural na malalaman kung paano ayusin at buuin ang sarili. Hindi ito mahika, kundi ang batas ng kalikasan. Ang tao at ang katawan ay hindi kailanman hiwalay sa lupa at langit. Ang lupa ay nangangailangan ng pahinga upang mamukadkad ang mga bulaklak. Ang puno ay nangangailangan ng katahimikan upang lumaki. At ang bato ay nangangailangan ng kapayapaan upang bumangon muli. Sa Taoist philosophy ng pagpapalusog ng buhay, mayroong kasabihan, ang pagpapalusog ng bato ay ang pagpapalusog ng ugat. Kapag malakas ang ugat, hindi matutumba ang puno. Kapag malusog ang bato, maliwanag ang isip, matibay ang memorya, matigas ang buto, pink ang balat, maitim ang buhok, at malinaw ang mata. Sa kabaliktaran, kapag mahina ang bato, hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang isip ay humihina. Takot, hirap matulog, nakakalimot, labis na pag-aalala. Kaya, ang pagpapalusog ng bato ay pagpapalusog din ng isip. Kapag payapa ang isip, maayos ang ki, malinaw ang dugo, ang bato ay natural na magiging malakas. Umaasa ako, mga kababayan, na huwag kailanman tingnan ang sakit bilang isang parusa, kundi bilang isang pagkakataon upang muling buhayin ang inyong sarili.
Dahil sa sakit, natututo tayong kumain ng dahan-dahan, ngumuya ng mabuti, at magpapasalamat sa bawat pagkain. Dahil sa sakit, nauunawaan natin na ang isang mahimbing na pagtulog ay mas mahalaga kaysa sa daan-daang marangyang pista. At dahil sa sakit, natututo tayong makinig, hindi lamang makinig sa katawan, kundi makinig din sa boses ng ating puso. Ang katawan ay tulad ng isang hardin. Ang bato, ang underground spring na nagpapalusog sa buong hardin. Kung hahayaan nating maubos ang tubig, matutuyo ang mga halaman. Ngunit kung alam nating alagaan ng tama, ang bawat usbong ay maaari pa ring maging luntian. Ang pagpapalusog ng bato ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi isang paglalakbay ng pamumuhay ng mabuti, pamumuhay ng kalmado, at pamumuhay ng may pagpapasalamat. Bawat umaga nagigising, sa halip na mag-alala, huminga ng malalim, ngumiti sa sarili, at tahimik na magpasalamat sa katawan. Salamat. Sa ngayon, buhay pa ako. Mga kababayan, ang gamot ay may hangganan, ngunit ang pananampalataya at pagpapasalamat ay hindi kailanman nauubos. Kapag itinanim natin ang binhi ng kabutihan sa ating puso, ang katawan at bato ay parehong magbabangon. Maaring ito ay isang mainit na pagkain lamang, isang baso ng mainit na tubig, o ilang mabagal na hakbang sa umaga, ngunit ang mga simpleng bagay na ito ang magiging pangmatagalang gamot na makakatulong sa malusog na bato, payapa ang puso, at mapayapa ang buhay. Nagpapaalam ako sa inyo sa isang pilosopiya na matagal ko nang itinanim sa aking puso sa aking mga taon ng pagtatrabaho. Kapag kalmado ang katawan, bumababa ang sakit. Kapag mabuti ang puso, pinagpapala ng langit. Malusog ang bato kapag mayroon tayong sapat. Kapag mayroon tayong sapat, lahat ay tama. Kapag nabubuhay tayo ng mabuti, lahat ay natural na magiging mapayapa. At kapag payapa tayo, ang bato ay natural na magiging malakas, tulad ng isang malinaw na agos ng tubig na patuloy na dumadaloy tahimik ngunit puno ng buhay, nagpapalusog sa bawat hininga ng buhay na ito. Mga minamahal kong kababayan, pagkatapos ng paglalakbay na ito ngayon, naniniwala ako na naunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang karne ay hindi kalaban ng mga pasyenteng may sakit sa bato, kundi sa kabaligtaran, kung pipiliin ng tama, kakainin ng tama, at mamumuhay ng tama, ang karne ay magiging isang mabuting kaibigan na makakatulong sa katawan na gumaling, maayos ang daloy ng ki at dugo, makakapahinga ang bato, at magiging payapa ang puso. Ang apat na klase ng karne, petsugang manok, isda sa dagat, lean beef, at dalag ay hindi lamang pagkain, kundi apat na mahalagang gamot na ipinagkaloob ng kalikasan. Bawat uri ay may sariling gamit. Ang manok ay nagpapainit ng ki, ang isda ay naglilinis, ang baka ay nagpapalusog ng dugo, at ang dalag ay nakakatulong sa paggaling. Kapag alam ninyong pagsamahin ng wasto, hindi na kailangan ang matinding pag-a-abstain sa pagkain, ngunit magiging malusog pa rin kayo. Maliwanag ang balat, mahimbing ang pagtulog, at unti-unting magiging matatag ang creatinine levels sa paglipas ng panahon. Kasama nito ang 10 gintong prinsipyo sa pagkain ng karne. Kumain ng katamtaman, malinis na pagkain, kaunting asin, sapat na inumin, at pakikinig sa katawan. Kasama ang mga tips sa tamang pagpili. Iwasan ang tinurukang karne, iwasan ang maalat, huwag muling initin, huwag kainin pagkatapos ng ilang araw. Lahat ng ito ay tila maliit, ngunit ito ang mga susi upang gumaling ang bato araw-araw. Sa totoo lang, ang pagpapalusog ng bato ay hindi nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan, kundi nagsisimula sa simpleng pagkain na inihahanda ninyo araw-araw gamit ang inyong mabuting kamay at payapang puso. Mga kababayan, ang pagpapala ay hindi nakakasama sa bato. Ang takot at maling paraan ang nagpapahina sa atin. Kapag kumakain tayo ng may kaalaman, nabubuhay ng tama, ang bato ay hindi na magiging alalahanin, kundi isang tapat na kaibigan na makakasama natin sa paglipas ng panahon. At gusto ko ring ulitin ang isang simple
ngunit malalim na katotohanan. Ang pagpapala ay wala sa malayo, kundi nasa pagkain na inihahanda ninyo ng may mabuting puso. Ang bawat pagkain ay isang beses na nagtatanim kayo ng pagpapala para sa inyong katawan. Ang bawat pagpili ay isang hakbang na lumalapit kayo sa kapayapaan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring magkomento ng "Magsisimula ako ngayon" upang malaman kong kasama pa rin kayo sa aking misyon para sa kalusugan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang bawat araw ay makakatanggap kayo ng isang mabuting paalala, isang payapang paraan ng pamumuhay, at isang bagong pananampalataya na kapag malakas ang bato, payapa ang puso. At kapag payapa ang puso, natural na darating ang pagpapala.